Ako po ay hindi mabuting tao, hindi din po ako masama, pero nag-react po ako sa isang live video. Kasi kanina, pagising ko, sandamakmak na yung mga messages sa akin tungkol dun sa live. So, ang unang-una kong ginawa bago ako mag-post, minessage ko yung kapatid at saka siya. Tinanong ko, kuya, ano yung nangyari? Kasi kung tutuusin, tong taong to, hindi, matagal ko nang hindi nakakausap. Hindi rin namin napapag-usapan. So, nagtataka ako kung ano nangyari. Kasi alam ko kakampi tong taon to. Tapos all of a sudden, nalasing, baka sakaling may hugot, may nagawa ako na hindi ko alam. Tumatanaw po ako ng utang na loob dito sa taong to. Sa Let's Reklamo Kalumpitenyo kung saan admin siya. Kasi nung kampanya, naging open sila, naging patas sila. At para sa akin, malaki ang kontribusyon ng LRC para sa pagpapakilala kay Mayor Lem Faustino. Kaya nagdadalawang isip ako, ano ba ang gagawin ko? Magte-take ba ako ng legal action para hindi na pamarisan ng ibang tao? Lalong-lalo na ngayon na napakaraming na walang pakundangang manirang puri below the belt sa social media. Lalong-lalo na ngayong kampanya. O tatanawin ko ba yung pinagsamahan namin? Although hindi kami personal na magkakilala noon, pinagkatiwalaan nila kami. At hinayaan nila kami na ipakilala si Mayor Lem Faustino through Let's Reklamo Kalumpitenyo. So kung ako ay makikinig dun sa mga taong nagsasabi na malakas ang kaso mo kasi nagpangalan siya. Cyber libel yan. Totoo naman. Pero kasi, sa kabilang banda, iniisip ko, totoo. At para hindi na pamarisan, may this be a good example na hindi tayo pwedeng walang pakundangan na manirang puri, lalong-lalo na mga real account. Kaya nga maraming daming na lumalabas kasi takot silang makasuhan. Takot silang mabalikan ng karma. Pag hindi ako nag-take ng legal action, pamamarisan to ng iba. Pag nag-take ako ng legal action, parang binaliwala ko na yung pinagsamahan namin. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako mabuting tao, hindi rin ako masama, pero marunong po akong tumanaw ng utang na loob. At dahil po dyan, syempre nag-iisip ako kung kakasuhan ba o hindi. Pero sa ngayon, nire-request ng pamilya o ng kapatid na i-delete ko yung video, pero sabi ko nga, marami nang nakapanood sa live nila. Kahit i-delete nila yung live nila, kahit i-delete ko yung video ko, ganun pa rin, marami nang mag-uusap-usap at marami na rin mangbabash sa akin sa kalaban. Pero kalaban yan eh. Hindi ko intindihin ang kalaban kasi anhin na lang talaga ng mga yan. Masira ako. Inaasahan ko na tatawagin akong tanga, Jejemon, okay lang, basta kalaban. Ang masakit sa akin yung kakampi. Kasi kung yung nasa live, tinuturing kong kakampi. Kahit hindi kami nagkakausap, tinuturing ko tong kakampi. Siguro nga nalasing. Ewan ko lang kung nalasing na may pinaghugutan. Tinatanong ko siya, sabi ko hindi naman ako magagalit. Kaya lang syempre, hindi na niya sinabi. So sa ngayon, hindi ko po i-delete yung live video, yung video, hindi ko siya i-delete. I want this to be a lesson learned para sa lahat. Na hindi ka pwedeng walang pakundangang magsasalita ng masasakit o masasama sa social media. Lalong-lalo na kung nagpangalan ka at wala kang basehan sa mga paninirang puri mo. Hindi ako kaaway nung nasa video. Hindi mo ako magiging kaaway. Dahil lalo na nananahimik ako at alam kong may pinagsamahan tayo maski papano. Pero gusto kong maiwasan na pamarisan ito ng ibang tao. So, magdidelete ako ng video kung may arbitrator tayo. Daanin natin sa legal na proseso. Pero dahil sa kayo yung nagsimula, nag-react ako, hindi po ako magdi-delete ng video unless daanin po natin sa legal na proseso. Ayoko na pong maulit ito lalong-lalo na sa ibang tao. Lalong-lalo na dun sa mga nakaupo sa pwesto o sa mga sinusuportahan ko. Kaya kung kailangan ko pong mag-take ng legal action, gagawin ko. Pero sa ngayon po, no. Tumatanaw po ako ng utang na loob. Sabi ko nga, hindi ako mabuting tao, hindi rin ako masama. Pero marunong po akong pumalag.